Okay, so good morning guys. Nandito ngayon tayo sa starting line kung saan gaganapin yung Banahaw Trail Fest 2025. So my name is Lay, and then samahan nyo ako dito sa ating full course review ng ruta ninyo sa Banahaw Trail Fest 2025. Tara, takbo tayo! And from the starting line, mga kapaa, wala pang 100 meters, kakanan na kayo dito. Ayan, kanan na kayo. Tapos dire-diretso na kayo dito, papunta dito sa Niyugan. Ayan, meron dito nga no, may mga arrows naman dito and then ribbons. So hindi kayo maliligaw dito. This is a runnable phase to. Ayan, runnable siya. Ganito yung dadaanan ninyo. So ito yung terrain niya, damuhan, tapos may mga trail paths. Ngayon mga kapaa, maging mapamagtiyag kayo sa sa dadaanan ninyo. Tapos talasan ninyo yung mata para doon sa mga arrows natin at saka doon sa ribbons. Kasi yung ribbons na yun, caution tapes, then yung arrows, yun yung magsisilbing guide sa inyo para hindi kayo maligaw dito sa ruta. Okay, so ito yung loob ng trail natin. Runnable siya, runnable. Yan, then pasok lang kayo. Ang labas nyo nito doon din sa daan papunta sa Masalokot 4. Ayan. Ito ay consists of 2.7 kilometers mga kapaa. Ayan. Tapos yun yung mga ribbons natin para hindi kayo maligaw. Ayan. Itong first part ng trail nyo, ito ay technical din. So kaya nyo naman takbuhin siya. Pero do sa mga sasali, please be aware. Kasi merong part dito na medyo makitid, pero manageable naman. Ayan, hindi naman siya madulas. Hindi naman siya madulas, maliban na lang kung uulan. Pero kaya-kaya nyo to. Diba? Ayan. Nilalakad ko lang muna para makita ninyo yung terrain niya. So ganito yung dadaanan ninyo. Guys, reminder cushion tapes natin. Ayan, cushion tapes. Ayan, technical siya. Maliliit lang yung pathway niya, pero manageable naman ninyo. Pasensya na, hingal na si Lay. Be aware po kayo sa arrows and then sa caution tape natin. Ayan. So pababa na tayo. Yan, downhill na to. Downhill na siya. Yan. Ayun. Kung kayo mabilis-bilis na runner or average runner po kayo na tulad ko, kaya nyo lumabas dito ng 20 minutes kung mabilis na runner kayo. At kung mas mabilis pa, kaya nyo mga 15 minutes. Okay, so 2.8 kilometers tayo. Another signage po uli. Ayan, bababa na kayo dito. This is a road. Ayan, semento. Semento siya.
Tapos paakyat siya dun sa guhit. Going to Masalokot 4. Morning, sir. Paakyat siya dun sa Masalokot 4. Kaya itong ruta na ito, wala kayong ligaw dito. Ayan. Tapos trail ulit. Runnable siya. This is a pass course. Sabi nga ni Technical RD June Doble, pass course po ito mga kapaa. Takbo na uli ako. Okay, so after po ninyo mag downhill doon sa 2.8 exit nyo, ito naman kayo, aahunin nyo naman to. Ito yung tinatawag naming guhit. Bakit guhit? Kasi habang umaahon kayo dito, gumuguhit na yung inyong baga. Ayan. Ahon yan. Maikli lang to. Mga wala pa 10 kilometro. Kaya nyo. Just go, runner. So yung iba, pamilyar dito sa daan na to. Yan, pamilyar kayo dito. Yung mga nakatakbo na dito sa nagdaang Candelaria Half Marathon, and then yung ating Candelaria Marathon Challenge, yung 44 and 24. Pamilyar kayo dito sa daan na to. Ayan. Kaya hindi na magugulat. Pero doon sa mga ngayon pa lang po nag-register sa Banahaw Trail Fest, exciting part yon. Unang patikim pa lang yun sa inyo. Ayan. Then nasa 3.5 kilometers na tayo. Morning, sir. Pakiram po. 3.5 kilometers tayo. Ayan. Pagdating nyo sa 3.5, ito yung makikita ninyo. Ayan. Pagdating nyo sa 3.5, pagkaahon nyo ng guhit, kanan na kayo dito. Overpully kayo sa ating arrows. Ayan. And then may ribbons naman tayo. Babaan na po kayo dito. Pwede na kayo bumaba. Takbuhin nyo na uli kung kaya nyo nang takbuhin. Ayan. Then siguro mga 4, maya video ako kung ilang kilometro. May kakaliwan po kayo ditong iskinita. Okay, so dito sa 3.7 kilometer, kakaliwa po kayo to. Ito yung sinasabi ko sa inyong iskinita. Ayan, may cushion tape tayo, then ribbons, and then arrows. Pababa na po ito. Papunta tayo sa Daang Kabayo. Papunta na yan ang Masalokot 5, Mayabobo Road. Yan, downhill na ito. So ito yung pinaka kurutan ninyo. So iba ito doon sa dinaanan nyo ng Candelaria Half Marathon. Ayan. Okay, 3.8 kilometers. Sundan nyo lang uli yung araw natin. Paglabas nyo doon, straight lang po kayo dito. Downhill pa din. Hello! Kaway, kaway, kaway. Yan. Yan yung mga masisipag natin mga bata na maagang nagsisigising para lang makapasok sa paaralan. May konting technicalities dito kasi mabato eh. Ayan, good morning. Morning. Ayan o, naglalaba pa sila. Good morning. Hi, kaway kayo, kaway, kaway, kaway.
Morning! Ayan o, di ba? Sisipag nila. Uy, may tubig. Ayan. Nakaka 4 kilometers na tayo. Okay, so if you reach 4.11 kilometers, ayan, kung lumabas po kayo dito, itong iskinita na to, kakaanan na po uli kayo dito sa Daang Kabayo. So familiar pa rin po kayo para dun sa mga sumali ng Candelaria Half Marathon Challenge, and then yung ating first edition ng Candelaria Half Marathon. Okay, so please be aware uli mga kapa doon sa ating arrows. Ayan, pwede nyo siyang lakarin, pwede nyo rin siyang takbuhin. Ayan. Okay, guys, kapag ka mainit ang panahon sa February 2, ganito siya. Ayan, pwede nyo takbuhin itong gilid na to. Pwede nyo siyang takbuhin. Pero kapag maulan, matatakbo nyo din naman. Kaso nga lang, lulubog yung paa ninyo. Siguro mga gatuhod. Joke. Hindi, konti lang naman yung daan nito. Tapos pag nakalagpas na kayo dun sa ating muddy terrain, semento na uli. Pababa na ito hanggang dun sa next nakakananan ninyo. So ano bang klaseng putik ka nandito dito kapag umulan? So ang putik dito is malagkit. Good morning. Ayan, so malagkit yung putik dito. Kaya pagka ganito, kapag ganitong mainit, hindi umulan, matigas siya. Matigas. Pero pag umulan, ayan na, maputik na yan. Maputik na siya. And then, talagang lulubog at lulubog kayo. Ayan. So yun yung dadaanan ninyo. Sorry ha, medyo maalog yung ating camera. So dito, sa part na to, wala talaga yung kaligaw-ligaw. Kasi binabat-bat ko na ito ng ribbons. And then, sa part na to, ito yung part na medyo putik. So may pathway dyan. Dito, mag-iingat lang kayo dito sa mga barbed wire na to. Ayan. Baka mamaya masabit kayo doon sa barbed wire. So ito lang naman part na to, yung medyo maputik. And then the rest, wala nang putik dyan. Doon na lang sa next part tayo mamaya. Sa 542 km po ninyo, ayan, dito na uli kayo papasok sa Bulate. Okay, so sa 5.42 km po ninyo, ayan, so uphill po uli, then trail, konting trail lang to, then papunta na kayo ng road. So ito, familiarize na po yung lugar. Ayan, runnable pa rin siya. Nilalakad ko lang para sa video hindi makalog. So ayan, dito sa part na to, junction uli, may paakyat. Okay, so may pakanan, paakyat, and then meron tayo diretso. So diretso lang po kayo, wag po kayong kakanan, wag po kayong kakaliwa. Diretso lang kayo. Kasi pagka kayo ay kumaliwa, wala, yari tayo dyan. Ligaw City tayo dyan. Kilometer 6, Kilometer 6.10, papasok na po kayo dito. Pagbaba nyo doon sa downhill ng Masalocos 5 to Mayabobo, Kilometer 6.10, kakanan na po kayo. So makikita nyo uli yung ating arrows, mga signages natin. At papasok na po ulit kayo sa panibagong trail po natin. So ito yung tinatawag natin na Sarlos Trail. Ayan. So ito yung trail niya. Pass course pa rin siya. And then, ingat po kayo dito sa part dito kasi
meron dito mga surprises dito sa lugar na to. Teka, may marites. Paano tayo nito? May marites sa Sarlos Trail. Sagwi kaya tayo. Baka manuwag eh. Ito, on this part ng inyong trail. Ayan. Doon sa loob ng Sarlos Trail. Medyo maputik dito. Merong mga kumukumunoy dito. Ayan. So, ingat lang ha, konti. Pero matitigas na naman. Dito nga ako dumada sa puti ngayon eh. Ayan. Matigas na naman yung dadaanan ninyo. Huwag lang uulan. Kasi pag umulan, yari na. Lulubog talaga tayo. Ayan. Tapos downhill uli. Yan. Dito, ingat talaga kayo dito guys. Kasi lulubog at lulubog talaga dito. Sabi ko sa inyo, mud, putik ang dadaan nyo na dito. Ayan. Yahoo! Grassland tayo mga lodi. Okay. Pag nakarating na kayo dito sa part na to ng Sarlos Trail, madali na to. Kasi puro downhill na siya. Tapos banda-banda ron lang, siguro mga 500 kilometers, mga 500 meters o 700. Mayroon kayo river crossing dito. Maganda doon, pwede kayo manghinaw doon. Pwede kayo maglinis sa mga putik-putik ninyo doon sa river crossing na yun. Aray ko. Ayan. Ayan, so mag-isa lang tayong tumitira ngayon dito sa ruta na to. Lakad kasi recover tayo. Ito, kilometer 7.5. So ayan, kung palabas na kayo ng Sarlos Trail, ayan, meron tayo ditong ito, river crossing. Ayan, malinaw yung tubig. Oh. Ayan, dito pwede kayo magano, pwede po kayo dito maghinaw. Dito, pwede kayo maghugas ng inyong mga sapatos kung kayo ay naputikan. Yan, malinaw, napakalinaw ng tubig dito. Napakalinaw ng tubig. The best. Ayan. Okay, so kilometer check tayo. Kilometer check. It's 9 kilometers and 21. Ayan. So yung iba, familiar kayo dito sa daan na to. Familiar kayo sa mga tumakbo ng CMC natin. Ayan. So paglabas nyo doon sa Sarlos Trail, again, junction, kakanan po kayo. So familiar po kayo dito sa daan na to. Kasi itong daan na to, ito yung ruta din, portion lang ng Candelaria Marathon Challenge natin, yung CMC 2024. Ayan. So kanan lang po kayo, and then pagdating natin doon sa 10 kilometer mark, kakaliwa kayo going to Manghilag, Mayobobo. Tara, takbo tayo. Okay, so kilometer check tayo. Kilometer check is 9.87. Okay, junction uli, arrow, kaliwa po kayo, and then going po tayo ng Masalokot 5, mga kapaa. Ayan, dire-diretso lang to. Dire-diretso, wala po kayong kakaligawan talaga dito. Kasi babat-batay na namin to ng ribbon. Actually ngayon mayroon akong dalang ribbon eh. Ayan. So itong part na to,
Is runnable din. Ayan, hindi siya technical. Hindi katulad ng first 2 kilometers na technical, tapos medyo ahon. Ayan. So ito, runnable to. Pwede nyo takbuhin. Kasi rolling to. Rolling itong lugar na to. Ayan, pwede kayo maghabulan dito. Please be aware lang po nga pala doon sa ating cut-off time. Sa ating 19 kilometers po. 19.5 kilometers, may cut-off po tayo doon. So kaya merong konting challenge lang naman sa inyo yon. Morning. Okay, so kilometer check tayo mga kapaa. 10.6 kilometer. Ito, palabas na po kayo ng Mayabobo. Ayan. Then, dalawa na yung araw po dyan. Dalawa yung arrows natin dyan. So paglabas nyo po dito, itong shade na to, landmark po ninyo yan. So ito yung Mayabobo, going to Masalokot 5. Arrow. Kakaliwa na po kayo dito. Ayan, kaliwa na po kayo. So familiarize po ulit. Familiar po kayo dito sa daan na to. Kasi ito, dinaanan nyo din ito. Itong portion na to nung CMC. Ayan. So runnable, pero ako walkable. Kasi average lang tayo. Okay. Hindi, nagre-recover lang tayo. Okay. So part na to, sementado yan. Hanggang dun. So maganda to kasi recovery ninyo. So itong daan na to, papunta ito sa Masalokot 5. Doon sa aid station. Ito guys, itong part na to. Yung paglabas nyo doon sa Mayabobo, yung kanalawaan ninyo. Ito banayad na ahon to. Tapos road, then trail, and then another road uli. Banayad lang siya. Hindi siya matarik na ahon. Kayang-kaya nyo takbuhin yan. Chuchu! Morning po! Kilometer check. It's 11.10 kilometers tayo. Pagdating nyo po dito sa may waiting shed na to, turn right po kayo. Turn right. Ayan. So may arrow naman po. May arrow na nakalagay doon sa may waiting shed. And then arrow uli doon sa may post na yon. Huwag po kayong kakaliwa. Kasi pag kumaliwa po kayo nyan, pabalik na po kayo nyan sa starting line. Going to Masalokot 1. So kaya kakanan po kayo dito. Packet po tayo, going tayo ng Masalokot 5. Again, it's 11.10 kilometers po yung inyong kakananan. Okay. Muli, kilometer check tayo. It's 12.56 kilometer. Ayan. So pagdating nyo dito sa 12.6 at 12.56 kilometer, mayroon uling waiting shed. Arrow. Kaliwa lang kayo ha. Huwag kayong kakanan. Kaliwa lang kayo. So ito yung landmark ninyo pag galing nyo doon sa baba. Ayan. So again, arrows, and then may mga ribbons. Diretso lang. Na pagdating nyo doon sa may tuklong, kaliwa uli kayo. Kaliwa uli kayo. Papunta na kayo noon sa aid station natin. Doon sa tinatawag naming lugar na Kinamoris. Ayan. Pwede na kayo mag-hydrate doon. Then afterwards, akit na ulit tayo. Papunta tayo doon sa Muray, doon sa may farmland. Then labas tayo ng Coffee Belt, going to doon sa cut off time natin. Yeah. So kilometer check, 13 kilometers. Okay, ulit. Kilometer check, 13.10 kilometers. Araw po ulit tayo.
once yun na-reach na ninyo itong tuklong na to, kayo po ay papunta na dito sa daang ito. Landmark, tuklong, tindahan. Straight ahead lang po tayo dito. Huwag po kayong didiretso dun sa semento. Dito po tayo sa trail. Ayan. Okay. Again, so kilometer check. It's 13.86 kilometers. Ito yung aid station natin. Ayan. Makaon kayo ng Barangay Masalokot 5. So ito yung aid station natin. Ayan, yung waiting shed na yan. And then another junction ulit tayo. So as usual, may arrows ulit tayo nilagay. So kakaanan tayo. Huwag po kayong kakaliwa kasi once na kumaliwa po kayo diyan, once na nagkaliwa kayo, ligaw na uli kayo. Kaya tayo ay pakanan. So itong daan na to, papunta ito dun sa Muray. Ayan, kapag nakalagpas kayo dun sa aid station, ang terrain na to is semento. And then yung paakyat natin papunta dun sa Coffee Belt, palabas kayo ng cut-off checkpoint natin is trail. Pero itong dinadaanan natin na ito is road pa lang to. And then pagdating nyo doon sa may junction, yan, trail na yan. Surprise na uli yata ay doon. Surprise! Yan. Okay. So pasok na tayo sa exciting part kung saan ito yung 14.3 kilometers. Ayan. So ito yung exciting part. So mag-aahon kayo hanggang sa makalabas tayo ng Coffee Belt doon sa may Banahaw Tree House. Ayan. Itong terrain na to, itong terrain na ito ay technical, tapos uphill. Depende sa inyo kung kaya nyo takbuhin. Runnable naman siya. Wag lang siyang uulan. Kasi pag umulan ito, talagang lubog ito. Pero ngayon, mainit. Pwedeng takbuhin to. Yan, matitigas yung lupa. Ayan. So nilalakad ko lang para hindi maalog yung video para sa inyo. So ito yung trail ha. Yan yung trail. Paakyat dyan. Itong daan na to, ayan, pamula doon sa baba hanggang doon sa may Coffee Belt, siguro mga 2 kilometro itong ahon na to. Pero kaya to. Hindi siya BK, hindi siya vertical climb, banayad lang siya. Okay, so kilometer check po tayo is 15 kilometers. Yan. 15.57 kilometers. So pag nakarating na po kayo dito, itong farmland na to, ayan. So kapag nakarating na kayo dito sa farmland na to, 3.5 kilometers na lang po ang tatakbuhin ninyo para maabot ninyo yung ating 19 kilometers cut off natin. Ayan. So malapit na naman yon. Paglabas nyo doon sa Coffee Belt, okay na. Hayahay na ang buhay. And then, pag nakarating kayo dito sa kilometer 15.57, ito na yung inyong first peak. Ito na yung unang bundok na naakyat ninyo. Ayan. This is the first peak ng ruta natin. And then, pag nandito na kayo, matatanaw nyo na or makikita nyo na yung dadaanan natin. Doon, sa kabilang bundok na yun. Doon tayo magkikita-kita pa. Ayan. Makit pa rin tayo. At dito, sa parteng ito ng inyong dadaanan, mga sirs, mga ma'am, mga kapaa, dito sa part ng inyong daraanan na to, dito nyo makikita
kung saan napunta yung mga proceeds ninyo. Yan, yung parte nung registration nyo, ito yung naging project natin. Nakatulong na kayo sa ating kalikasan. Ito, ayan, madadaanan nyo to. Tree planting activity ninyo. Saan natin itinanim? Nandun sa looban. Ayan. May mga tags yan. Ito, tulad nitong isa. Are, nakita ko. Tulad nito. Ito yung isa. May tag. Ayan. Number 39. Sino ba yung 39 natin? Ayan. Junil. Ito yung isa. Yan yung parte mo. So ayan. Madadaanan nyo dito yung mga proceeds ninyo. Yung parte nung registration ninyo. Okay. So nakakita tayo. Passion fruit. Okay to. Daan to sa trail. Ayan. Okay, so may konting technicalities kasi tayo dito sa ruta na to. May bato. So ito pa rin yung nadaanan ninyo. So from dito, it's 500 meters na lang. Doon na kayo sa junction. So paglabas nyo doon sa Banahaw Treehouse, pamula dito sa ruta na to, ito sa daan na to, kakaliwa na kayo. Ayan. So yun ay papunta na sa checkpoint natin. Ito sa cut-off. Ayan. So ito yung sinasabi ko sa inyo na Banahaw Treehouse. Ayan. So pagdating nyo dito is junction uli. Ito yung dinaanan nyo ng CMC, di ba? Itong daan na to. So ngayon may arrows tayo dyan sa bakod na yan. Ayan. May arrow. Then pakaliwa lang tayo. Pababang pababa. Ang labas nyo dito, papunta na kayo ng Masalokot Tres. Ito yung daan papunta doon sa cut-off natin. Then, ito yung aahunin ninyo. Yung iba, pamilyar dito sa daan na to. Ito yung tinatawag na coffee belt. Pamilyar kayo dito kasi dito kayo dumaan nung Candelaria Marathon Challenge. Ngayon, reverse naman tayo. So dito tayo dadaan, paakyat ng Masalokot 4, Berhem Bato. Scenery. Uy. Okay. So time check. Tapos 9 ng maaga. So nandito tayo sa checkpoint ng 19 kilometers. It's 19.5 kilometers. Yan. Pagdating nyo dito, ayan. So dito, sa part na to, junction uli siya. Dito nakapwesto yung mga marshals natin na naka-assign para sa cut-off area. Ngayon, kapag hindi na po kayo or hindi po kayo umabot sa cut-off natin, puproceed na po kayo dito, pababa. Okay? Proceed na kayo pababa. Mga 500 meters dyan, may nakaabang na sa inyo na mga rescue vehicle na maghahatid sa inyo papunta sa finish line. Okay? Kung pasok naman kayo sa cut-off, paglabas nyo dito sa coffee belt, may arrow uli. Kung pasok kayo sa cut-off, akit kayo dito. Straight ahead yan hanggang kilometer 21. Ayan. Doon papasok na tayo ng Berhem Bato. Ito, nasa Masalokot 4 na po tayo nito. Okay? Okay, kilometer check. 20 kilometers. Again, may arrow. Kakanan po kayo. Papasok po kayo dyan. May mga arrows uli. Tapos, ito na yung way papunta dun sa aid station. Dun sa bahay ni Kuya Eper. Okay guys, 20.3
ito yung bahay ni Kuya Eper kung saan magkakaroon tayo ng aid station dito. So dito kayo dadaan. Ito mga asong to friendly yan eh. Ayan. So ito, pagka umulan, sanaw. Putikan to. Pero pagka ganito na inita na, runnable na yan. Matigas na ang lupa. Okay guys, kapag nakapag-reach na kayo ng ng 21 kilometers, ayan, pag na-reach nyo 21 kilometers po, makikita nyo ulit itong arrow. So another junction ulit. So yung iba pamilyar dito sa daan na to. So dito po ay lumabas nung kayo ay nag-CMC, di ba? Paakyat naman ngayon tayo dito. Salim na tayo kumaliwa, may arrow. Ayan, kung saan naging marker na din yung sapatos ni Boy Takbo, ni Don Amor. Ayan. So, dito lang tayo. Paakyat tayo dito. So, ito na yung exciting part natin. Kung saan, kapag maulan, maputik ito. Technical. Pamula doon sa pasok nyo na yun, dun sa araw, hanggang doon sa loob ng bundok. Technical na yan. More on, assault. Lalo na doon sa part. So mamaya, papakita ko sa inyo kung ano ay tsura doon sa loob ng forest. So ito yung pasok ninyo. Dito, sa loob ng forest, ayan, bubungad agad sa inyo yung cushion tape natin. Ayan. So ibig sabihin yan, yung cushion tape medyo mataas. Okay? So serve din yan as ating marker. Then, ito, yung terrain nyo, yung tinatapakan ko, medyo technical to. Medyo madulas to kapag basa. Pero pagka umulan, yan, ito, madulas. Pero pag mainit, hindi siya madulas. So, nandito na tayo sa loob ng forest. Ito yan. Technical to. Technical itong daan na ito. Ayan. Kaya sabi ko sa inyo, technical. Merong part na matataas, tapos merong madulas. Kaya, pagdating dito, ninyo, bago pa lang mag-start, mag-check na tayo ng mandatory gear. Ano po? So, mandatory gears natin, siyempre, headlamps, gloves, tapos trekking pole. Depende sa inyo kung magti-trekking pole kayo. Pero, kasama natin sa mandatory, yung ating gloves. Bakit? Kasi gloves, kailangan nyo panghawak dun sa mga puno or sanga. Kasi baka mamaya, ma-outbalance kayo, mapakapit kayo dun sa mga puno, meron tinik. Masakit sa kamay. Kaya required po talaga ang gloves. Okay? Nasa loob na tayo. Sabi ko nga sa inyo, itong lugar na to, tricky. Tricky to. Ayan, kita nyo yan? Goang yan. Kaya mag-ingat kayo. And then, isang trick pa dito, para hindi kayo maligaw dito sa loob ng gubat. Sundan nyo to. Sundan nyo yan. Yan tubo ng tubig. Kasi yung tubo ng tubig na yan, kapag sinundan nyo, all the way up yan, palabas dito sa gubat. Ayan. Kaya, galingan ninyo. Good luck, runners. Okay. Finally, nakalabas tayo doon sa gubat. Sa loob. Pag-akit nyo, doon sa gubat, meron ditong cushion tape. May mga cushion tape dito. It's red and yellow. Pagdating nyo doon, kaliwa lang kayo. Tapos makikita nyo tong arrow. Ayan. So, from here, kilometer check, it's almost 23 kilometers na. Almost 23 kilometers na to. Kaya last 9 tayo doon sa ruta. Pagdating nyo dito,
Ito na yung second peak natin. Ito na yung view na makikita ninyo. Yan. See the view? Ito na yung makikita nyo dyan. Dadaanan nyo itong kamutehan. Ayan. Yan yung view. Lalo na to kapag clear. Doon nga sa loob ng doon nga sa loob ng gubat, pag na eh. Kaya paglabas nyo dito, wow, ginhawa. At saka tawag nito. Tsaka pababa na to. Pababa na ito. Hanggang sa makarating kayo doon sa next aid station. Kung saan isa sa mga kasamahan natin na nag-recon dito sa ruta na to, kay Toots. Ayan. Kay Toots Villapando, siya ang nakapwesto paglabas nyo dito sa area na to. Doon naghihintay sa inyo ang adobo na may kanin. Tsaka itlog. At tsaka gwapo, ako, nag-aabang. Ayan. So, another farmland. Ito. So, pag na-reach nyo na to, ito ay 23.85 kilometers dito. So, ayan. Pababa na yan. Hanggang sa makarating kayo sa aid station ni Toots. Okay. Again, mayroon tayong arrows sa inyo, Jess. Then, hindi mawawala syempre yung ribbon dito sa parte na to. Ayan. Kasi ayaw namin kayo na, aray ko, nakatinig ako. Ayaw namin kayo na maliligaw kayo. Tsaka, ingat lang sa downhill ha. Kasi, trail runner naman tayo. Alam naman natin na, alam natin na, yan ay uneven ang terrain. So, may possibility na kapag napasobra kayo ng speed, pwede kayo mag-overshoot. Then, same time, pwede kayo matapilok. So, ito pa rin yung view. Ayan. Yun pa rin yung view. Nasa gitna pa rin tayo ng bundok. Okay, paalala doon sa mga newbie natin na mga sumali or yung first time lang na tatakbo ng trail. Huwag kayong magsusuot ng road shoes. Yung mga sapatos na ginagamit natin pantakbo sa roads. Huwag. Okay? Kailangan dito, trail. Kasi once na umulan, dito sa part na to, doon sa bundok sa likodan ko, madulas. May possibility na ma-aksidente. Kaya, payo ko sa inyo, mag-trail shoes kayo. Then, again, dito sa part na to, may arrow. Sundan nyo lang yung arrow. Huwag po kayong kakanan ha. Straight ahead lang po kayo. Doon sa pababang yon. At nandyan, matatagpuan nyo na yung ating aid station doon sa inyong lunch. Okay. Itong part na to, 25 kilometers. Yan. Dito sa part na to, naka-pwesto si Toots or yung aid station ninyo. So, ano yung aid station na nandito dito? Again, rice, adobo, chicken adobo with egg. Ayan. Tapos, pag nakakuha na kayo nung inyong pagkain sa aid station, proceed na kayo dito sa way na to. Pakanan uli kayo ha. Huwag po kayong kakaliwa. Kasi pag kumaliwa kayo, pabalik uli kayo ng starting line yan. Kaya ang mangyayari, kakanan po kayo dito. Tapos, within 100 meters tayo, akit tayo sa buho. Ayan, may daan dito, papunta doon sa buho. Ayan, ito yung entrance doon sa papuntang buho. Nalimutan kong ipakita sa inyo yung arrow. Ayan, yung arrow, nakaturo yan dito sa daan na to. Tapos, pagdating na dito, sa may bahay na to, sundan nyo lang ulit yung ribbon. Ayan, papakit na tayo doon sa bundok ng buho. Makikiraan po.
Ayan. So ito, kakunti na. Yun na lang naman yung aahunin nyo. Diyan sa buho, ang daan na yan, yung daan natin sa buho na yan, is yan ay assault din. Pero, napakaikling assault lang yan. Hindi siya matarik, hindi siya BK, pero assault. Ano ba talaga? Diba? Yan ang epekto kasi. Pagka mag-isa ka lang, tumatakbo dito. Wala ako kasama ngayon eh. Kaya mag-isa na talaga ako. Kami ulit, papakita ko sa inyo yung ahon sa buho. And now we're entering nandito sa Mount Buho. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na terrain. Technical pa rin siya. Ito, technical pa rin. So, it depends po sa inyo. Doon sa mga elite, alam ko matatakbo nila to. Pero, pero doon sa average runner, nagaya ko, na trail runner, pwede kong takbuhin, pero pwede ko siya lakadin. Ano? So, ganito yan. Technical pa rin to. Hanggang doon sa itaas. Assault pa rin siya. Pero, hindi na siya mahaba ang assault. Maikli lang to. Siguro mga 600 meters. Or 700. Or 800 meters. Ganon. Yan lang. Ganon siya. Oh. Yan yung dadaanan nyo. Again, Mount Buho is a technical terrain. Ayan, para po sa mga elite runner, kaya-kaya nyo po itong takbuhin. But, for the newbies, and then sa mga average runner, doble ingat po kayo. Kasi mabato, madulas. Technical terrain po ito. Guys, please be aware dito sa part na to. Please be aware ha. Kasi dito sa part na to, ayan, meron kasi dito drop. May drop dito. Ayan. May drop dyan. So dito kayo dadaan. Ha? Wag po kayo magtutulin dito sa part na to ng Mount Buho. Ayan yung palatandaan. Yung bahay na yan. Tapos yung mga 10 meters lang. Ito, may lalagay ako ditong arrow. Then, drop. Mag-ingat po ha. Medyo mataas yung drop nito. Mag-ingat. Ito yung third peak ninyo. Ito yung Mount Buho. This is the third peak. And then the rest is the history. Ayan. Ipapakita ko sa inyo kung bakit talaga drop ito. Ayan. Sabi ko sa inyo drop ito eh. Mataas. Drop yan. Kaya ingat doon. Ingat kayo doon ha. Then, pagdating dito, yan. Sundan nyo lang uli yung ribbon. Tapos, konting drop lang naman to. Yan. So, ayan. Nakalabas na tayo ng Mount Buho. Doon sa part na yun, tricky. Kasi mabato. Tapos, ito yung tangke na sinasabi namin sa inyo. Ito yung tangke. Tangke siya ng tubig. Ayan. So, yun yung landmark ninyo pagkalabas nyo ng Mount Buho. And then, makikita nyo, may 2 arrows diyan. So, pag umakyat kayo, alam ko hindi kayo aakyat. Kasi gusto nyo na pababa, di ba? Ayan. So, pag umakyat kayo nyan, pabalik kayo ng Masalokot 4 nyan. Then ngayon, pababa na tayo. So, all the way, going to Locong Valley, Dolores, Quezon. Ayan. So, ito ay semento. So, pwede kayo dito tumakbo. So, pagdating dito, it's last 6 kilometer pa to. 6.3. Tama ba? Kwentahan ko. Okay. So, from doon sa tangke, nagaling kayong Buho. Diba? Ito. Puro semento yan. Pababa. Tapos madadaanan nyo yung Locong Valley. Madadaanan nyo yung Locong Valley na yon. Ngayon, ang mangyayari dyan, pag nakalagpas kayo ng Locong Valley,
ano, may junction ulit dito. Yan yung makikita yung junction na yan. So yung iba familiar dito sa daan na to kasi ito nga ay daan or portion ng ating Candelaria Marathon Challenge. Okay. So pagdating nyo dito sa junction na ito, kakaliwa lang po uli kayo. Ayan yung arrow natin. Huwag po kayo dito sa kanan. Kasi pababa na kayo ng Dolores, Quezon yan. Although part na ito ng Dolores. Ayan. So, kaliwa. So, papasok po kayo dito sa ito. Sitio Batuhan. Ayan. Pagdating nyo dito sa Sitio Batuhan, last 4 kilometer ito. Tapos, meron kayo mapapasukan dito na isang resort. Ayan, magkakaroon siya dito ng, alam ko, magugustuhan nyo resort na to. Pwede kayo mag-book sa kanila. Ayan. Kakunti na. And welcome to Sierra Pitaya. Kapag nakita nyo to, itong Sierra Pitaya na to, papasok kayo sa gate nila. So ito yung arrow. Mismong resort yung papasukin natin. So from here, last 3 kilometers na lang to. Last 3. Kakaunti na. Ayan. Kakaunti na. Maganda dito. Meron ditong plantation ng dragon fruits. Ayan. Tapos ito, yung resort. Meron ditong infinity pool. Tapos sa mga sumasakit ng tiyan, ayan, may CR dito. Ayan. So, maikiraan lang tayo dito. Kina Sir Jack, pinsan ni na Kuya Jun Briones. Kuya Jun, makikiraan po. Okay, pagbaba nyo dito sa sa hagdan ng Sierra Pitaya, pagbaba ninyo all the way down, araw uli, susundan nyo ngayon ito. Paglabas nyo ng gate, araw uli. Ayan, araw. Tapos, meron pa rin tayong mga river crossing dito. Bali, 2 river crossing to. Ayan. Huwag na kayong aakit dito kasi pabalik lang din kayo doon. So, pag nakita nyo tong arrow, ayan, tawid lang kayo dito sa ating I-beam. Ayan, I-beam yung pinakatulay. Tapos, another, assault. Assault ba to? Hindi na assault to. May lang nga rin daan to. Ayan. Yan lang, dadaanan ninyo. So, this is a technical part pa rin to. Technical part. Napakaikli lang nito. Ito lang yung medyo tricky. Pero, paglagpas nyo dito, wala na. Mahayahay na. Going to finish line na. Okay guys, kilometer check, 29.67 kilometer. Okay, may junction dito, may 2 trail path. Ngayon, pagdating nyo dito, nasa right side yung ribbon. Pero maglalagay pa rin ako ng ribbon dito. Okay, so pagdating nyo dito, sa 29.67 or 29.70 sa inyo, kakanan po kayo dito. Huwag po kayong kakaliwa. Kasi pag kumaliwa ka nyan, aakitin nyo yung yung Masalocotres. Kaya, dito tayo. Kanan tayo. Tapos, maglalagay lang ako ng ribbons. Mga kuis, mga kapaa, another river crossing, another I-beam bridge. Ingat dito sa part na to ha. Madulas to. Ayan. Tawid lang kayo. And then, pagkatawid nyo nyan, ito yung bubungad sa inyo. Stairway to heaven. So ito yung last na ninyong ahon para makarating sa ating finish line. Ayan. Last na ahon na to. Hindi na to budol. Totoo na to. Last na ahon na papunta sa finish line. Stairway to heaven. Ayan. Konting step lang naman. Tapos, ayun na. Epela! Han. Yan. Kapag
nakarating na kayo dito sa niyugan na to, yan, kapag narating nyo na to, last 1 kilometer na lang para marating ninyo yung ating finish line. Ayan, so dito is kilometer check, 31 kilometers, 31.2 kilometers dito. Kaya pagdating nyo doon sa finish line, tararot, 32 kilometers. Yun lang, ganun lang kasimple yung ruta natin. And then may Marites na naman dito. Ayun, ang Marites. Yeah. So see you sa finish line. Then guys, kita-kits tayo. Banahaw Trail Fest. Ayan, so course overview lang tayo mga Lodi. Course overview. Overall is 32 kilometer. Siyempre, 32 kilometers. First phase natin from starting line, trail, technical. Technical yun. So mag-ingat kayo doon sa part na yun. Yung first 2 kilometers natin. Then, after nun, roads, may ahon, syempre. Hindi mawawala ang ahon dyan. Then, second part natin, sa may part ng Masalokot 5, technical pa rin, pero runnable siya. Runnable siya. Then, paglabas siya ng Masalokot 5, going to Masalokot 4, cut off tayo ha. Cut off tayo. 19 kilometers. So, ang oras ng cut off natin is 5 hours. 5 hours. So, ngayon, kung hindi po kayo nakapasok sa 5 hours natin na cut off, meron pong, bababa na po kayo from cut off area. So, 500 meters, may susundo na sa inyo sasakyan. May mga rescue vehicles po doon. Then, pabalik po dito sa FL natin. So, pagdating nyo ng Masalokot 4, syempre, ahon pa rin, pero banayad lang yung ahon natin. Ano po? Tapos, pagpasok natin ng Berhem Bato, yung Banahaw mismo, yung sa Banahaw, yung Mosi Forest, technical pa rin po yun. Tricky yung ruta. Tapos mag-ingat kasi may mga drops doon sa gilid. But meron namang may nilagay kami mga cushion tape doon. Tsaka ribbons para hindi po kayo maligaw. Basta payo ko lang po sa inyo, as your recon leader din. Ano po? Mag-ingat po kayo doon sa ruta na yon. Ano po? Doon sa loob ng Banahaw. Kasi meron doon pathway. Excuse me, may pathways po doon na makitid, and then syempre madulas. Hindi mawawala talaga ang dulas kasi yung area ni hindi nasisikatan ng araw, kaya lagi dong basa. Then paglabas nyo doon, oras pababa, tapos pag-akit nyo ng Mount Buho, technical pa rin sa Mount Buho, mag-ingat lang kasi medyo mabato yung pag-akit niya. Tapos pagbaba nyo doon sa Mount Buho, technical pa rin. Mag-ingat kasi matatalas yung bato doon. Ayan. And then, sa may sitio Batuhan, yung last part natin, road siya, and then, road, pababa siya, downhill. And then, pag nagpas nyo doon sa resort, yung Sierra Pitaya Resort, ayan. So, konting ascent na lang, last 3 kilometer, para marating nyo yung finish line natin. So, ang total ascent niyan, is 1,600 or 1,400 sa akin Garmin. Yun lang. So, by the way, my name is Lay, and then ako yung isa sa mga recon team ng RF Sports Promotion. So, kita-kits tayo sa February 2 dito sa Barangay Masalokot 3. Ayan.